programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ikaw ang aking lala sa piling marinig. Ikaw ang Nagkita na si Justin at Zoe. Ano ang magaganap sa dalawa? Ano ang nalalaman ni Justin kay Zoe? Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangang tagpo sa Abot Kamay na Pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, sa labas ng bahay ni Lynette habang nagaantay na mamasasakyan ang dalawa ay hindi pa din mapakali si Josa dahil hindi siya naniniwala sa mga sinasabi ni Lynette na okay sila ni Carlos dahil malakas ang kutob niya na sinaktan ni Carlos si Lynette at pinagtatakpan lang niya ito ang ginagawa sa kanya. Sabi ni Chang Susan na Josa, wag mo nang pag-isipan ng masama si Carlos. Wag na kasi hindi niya masasaktan si Lynette dahil mahal niya to. Habang si Josa naman ay nakikinig lang sa mga sinasabi ni Chang Susan dahil ayaw niya na makipagtalo pa dito. Kaya sinabihan siya ni Chang Susan na kapag na-late siya sa trabaho ay siya ang masasaktan nito. Hindi na umimik si Josa dahil gumugulo pa din sa isipan niya ang mga dahilan ni Lynette at alam niya na sinaktan ito ni Carlos dahil nakita niya si Carlos kung paano nito pinagsalitaan si Lynette tungkol sa nangyari kahapon. At kahit nakauwi na sila ay hindi pa din mapalagay si Josa kaya sinabihan niya na si Chang Susan na tumawag na sila ng pulis at isumbong na nila si Carlos sa violence against women. Sa palagay niyo po, halika na kasi hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Lynette. Nag-aalala ako para sa kanya. Ayaw kong may mangyaring masama kay Lynette dahil masisisi ko talaga ang sarili ko kapag may nangyaring hindi maganda kay Lynette. Pero tumanggi naman si Chang Susan sa gusto ni Josa at sinabihan niya ito na huwag na tayong makialam kung ano man ang away nila. Away mag-asawa lang naman yun. Alam ko na mahal ni Carlos si Lynette at hindi niya magagawa ang iniisip mo, Josa. Kaya manahimik ka na lang dyan. Walang nagawa si Josa kaya hindi na lang siya sumagot. Samantala, masayang nagkukwentuhan ang mag-inang Annalyn at Lynette sa bahay nila habang kumakain. At masaya si Lynette dahil muli niyang nakasama ang anak niya. Kinamusta ni Lynette si Annalyn. Sabi ni Annalyn na okay naman po ako, Nay. Na busy lang po ako sa trabaho. Lalo na ngayon na excited na ako na makapunta ng Japan at mas lalo sigurong magiging masaya ako kapag kasama sana kita, Nay. Para magkasama tayong mamamasyal sa Japan. Masaya si Annalyn habang pinagmamasdan ito ni Lynette. Samantalang siya ay nagdudusa kay Carlos. Iniisip ni Lynette kung sasabihin niya ang mga nangyari sa kanila ni Carlos dahil natatakot na siya na maaring mangyari kapag hindi niya ito nasabi kay Annalyn. Nakikinig lang siya sa mga kwento ni Annalyn at maya-maya ay nagpaalam na si Annalyn sa nanay niya dahil may aasikasuin pa siya. Sabi ni Lynette na sandali lang anak, may sasabihin sana ako sa'yo tungkol sa Tito Carlos mo at napapaiyak si Lynette. Ipinagtaka naman ito ni Annalyn kaya tinanong niya ang nanay Lynette niya kung ano yung tungkol kay Doc Carlos. Ano po ang ginawa ni Doc Carlos? Kinabahan naman si Lynette kung sasabihin na ba niya kay Annalyn ang mga ginagawa sa kanya ni Carlos at natatakot din siya na baka pati si Annalyn ay idamay nito. Pinigilan ni Lynette ang umiyak siya dahil biglang dumating si Carlos sa likod ni Lynette. Tinawag ni Carlos si Lynette kaya hindi na ituloy ni Lynette ang sasabihin niya kay Annalyn. Napalingon ang dalawa kay Carlos at biglang iniba ni Lynette ang sinabi niya kay Annalyn. Sabi ni Lynette na nagpapaalam na si Annalyn at uuwi na daw siya at agad niyang pinunasan ang luha niya nang makalapit si Carlos. Nagpasalamat na lang si Annalyn kay Carlos at nagpaalam na si Annalyn kay Lynette kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Pero alam ni Annalyn na may sasabihin ang nanay niya. Sa kabilang banda naman ay pinuntahan ng pulis si Giselle para ibigay ang bago nilang nalaman sa kaso ng papa niya at may bago silang eyewitness na magpapatunay na nakita niya ito. Sabi ng pulis na may nakita siyang sasakyan na lumabas sa hideout ng kidnappers kung saan nagkabarilan. Sabi naman ni Giselle na sigurado ako kung anumang sasakyan yun at kung kanino man yun, alam kong pag-aari ito ni Moira. Habang magkausap ang dalawa ay bigla naman dumating si Moira at narinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa at sinabihan niya si Giselle na ikaw naman, sandali lang ako nawala na mismo agad ako. Hindi mo man lang ba ako i-welcome?
Nagulat naman si Giselle sa biglang pagsulpot ni Moira at sinabing dumating ka na pala. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Alam mo naman na bawal kang pumasok sa hospital ko. Hindi ka kailangan dito, Moira. O baka may bala ka na naman kay Papa. Ikinainis naman ni Moira ang mga sinabi ni Giselle. Sabi ni Giselle, nakararating ko lang tapos pagbibintangan mo agad ako na ako ang may-ari ng sasakyan. Hindi nyo nga napatunayan na may kinalaman kami ni Zoe. Sabi ni Giselle na huwag kang mag-alala, oras na magising sa Papa at nasabi niya kung sino ang may gawa nito sa kanya ay hindi ako titigil na malaman ng totoo. Kaya pwede ba umalis ka na dito? Walang nagawa si Moira kay Giselle kaya umalis na lang siya. Naiwan naman si Giselle at ang pulis kaya pinasalamatan ito ni Giselle. Samantala, nakabalik na si Zoe sa Apex at sa di inaasahang pagkakataon ay nakasalubong sila ni Justin sa hallway. May alam na si Zoe kay Justin kaya sinabi niya na ikaw pala ang anak ni Tita Giselle. Habang tinitingnan lang din siya ni Justin si Zoe dahil alam niya kung ano ang ugali nito. Palaban din si Justin at sinabi niya na excuse me, wala akong ina. Nandito ako nagtatrabaho para kay Lolo Pepe at wala nang iba. Sabi ni Zoe, okay. Since nandito ka na nagtatrabaho, alalahanin mo na teritoryo ko ang Apex at nakikihati ka lang. Kaya kilalanin mo kung sino ang kausap mo habang nakatitig siya kay Justin. Agad naman sinagot ni Justin si Zoe. Ay oo nga pala, kilala na kita dahil naikwento ka na din sa akin ni Lolo Pepe. Oo, sa ngayon teritoryo mo ang Apex, pero pag nagising na si Lolo Pepe at sigurado ako na itutuloy niya yung planong tanggalan ka ng mana na makukuha mo at pagkatapos ikaw na ang magiging sampid dito. Kaya bago ka magsalita sa akin ng ganyan, alamin mo kung wala akong alam sa'yo dahil hindi mo pa ako kilala. At bigla itong tinalikuran ni Justin. Hindi naman nakakigbo si Zoe sa kinagulat niya ang sinabi ni Justin na may alam siya tungkol sa kanya. Galit na galit si Zoe kay Justin dahil alam niya na hindi ito magpapatalo sa kanya. Inis na pumunta sa opisina niya si Zoe at naumbutan niya si Moira sa loob. Ipinagtaka naman ni Moira kung bakit galit na galit si Zoe. Sabi ni Zoe na nakasagutan niya ang anak ng Tita Giselle niya. Sabi naman ni Moira, ako din ang Tita Giselle mo. Ang nakita ko kanina at pinapalayas ako dito. Parehas nga sila ng ugali, palibhasa mag-ina. Huwag kang mag-alala, Zoe. May araw din sa atin ang mga yan. Simula na kaya ang bangayan ni Justin at Zoe? Masasabi kaya ni Lynette kay Annalyn na sinasaktan siya ni Carlos? Magsumbong na kaya si Tiang Susan at Diyosa sa mga pulis? Yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.